Mula sa bagong chapter, ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang laban. Ang kalaban ay nagawang masangga ang atake ni Encrid, na kanya namang ikinagulat. Ang kalaban na mala Hercules ang katawan ay bumuelo na para umatake, ngunit nagawa itong maiwasan ni Encrid. Mabilis na umatake ang kalaban, kaya naman si Encrid ay iniisip kung hanggang kailan nga daw ba siya makakatagal sa mga ataking parating. Malapit nang matigok si Encrid, ngunit nagawa niya pa ding masangga ito. Iniisip niya din na sobrang bilis at kalkulado ang mga paggalaw ng kanyang kalaban. Kaya naman hindi daw siya makahanap ng oportunidad para maka-attack pabalik. Habang nagpapatuloy ang laban, napagtanto naman ni Encrid na napakalayo pa ng agwat nilang dalawa sa kakayanan. Nagawang magbato ng ating bida ng patalim sa kalaban, ngunit nagawa pa din ito na makaiwas sa atake. Si Encrid ay hindi makapaniwala sa bilis ng reflexes ng kanyang kalaban. Ito ay bigla na namang sumugod ng mabilis sa ating bida. Habang patuloy ang pagkalat ng apoy, bigla namang nabaling ang atensyon ng kalaban sa kumakalat na apoy sa paligid. Ang apoy ay umabot na sa watawat, ang isang lalaki naman ay tinawag ang kalabang Platon Commander. Tinanong niya din ito kung hindi daw ba nito naiintindihan ang nakasalalay sa kanilang misyon. Ang kalaban na Platon Commander ay iniisip na hindi sumusuko si Encrid sa laban. Ang ating bida ay patuloy pa ding nakapokus sa laban na ikinamangha naman ng kanyang kalaban. Ang Platon Commander ay paalis na daw at sinabing magkikita ulit sila sa susunod. Tuluyan nang umalis ang kalaban ni Encrid, kaya naman nagtataka siya sa biglaang pag-atras nito. Napagtanto ng ating bida na hindi daw pala ang lalaking ito ang totoong pagsubok sa misyon. Ngunit dahil sa kanyang naranasan ngayong araw, mas kailangan niya pa daw na magsanay ng mabuti. Si Andrew ay tinawag na si Encrid at sinabing kailangan na nilang umalis ng mabilis. Habang patuloy na sumusulyap sa kalaban, minamadali naman na siya ni Andrew na umalis na sa lugar. Ang dalawa ay nagkatinginan, ngunit itinago na ng ating bida ang kanyang sandata, at sinabing aalis na sila. Ang lahat ng kalaban ay nagpokus na apulahin ang apoy, at tuluyan ng hinayaan sila Encrid na makaalis. Habang tumatakbo, iniisip naman ni Encrid na 5 na lang silang nakasurvive matapos nilang pumasok sa kampo ng mga kalaban kanina. Si Mac naman ay inaakala na malamang magpadala ang mga kalaban ng malaking grupo para habulin sila. Ngunit ang ating bida naman ay sinabi din na may posibilidad na hindi na sila pansinin ng mga kalaban. Napansin ni Encrid na may pinsala si Henry, at ang ilan sa mga kalaban ay sinundan sila. Ang grupo ni Encrid ay nilabanan ang grupong nagbalak na habulin sila. Ang grupo nila ay matagumpay din naman na natalo ang grupong humabol. Si Encrid ay muling sinabi na magpatuloy lamang sila sa pagtakbo. Si Henry ay nirekomenda na tumuloy sila sa teritoryo ng mga lobo at mga ahas, malamang hindi na din daw sila sundan ng mga kalaban dito. Ang isang lalaki naman ay sinabing delikado ang naisip na ideya na Henry. Ngunit siya naman ay sinabing may alam siyang ligtas na daan na pwede nilang daanan. Si Encrid ay may tiwala daw kay Henry, kaya naman ituro daw nito kung saan sila dadaan. Habang patuloy silang tumatakbo, iniisip naman ng ating bida na wala na siyang naririnig na sumusunod sa kanila. Ang ating bida ay nagpapasalamat kay Mac at Andrew dahil sa pagtaboy nila ng mga humahabol sa kanila. Nagpasalamat din siya kay Henry dahil sa kaalaman nito sa ligtas na rutang dinaanan nila. Habang nasisilaw sa liwanag, iniisip niya naman na lahat sila, kasama na ang mga namatay niyang kasamahan ang nagtulong-tulong para makarating sila sa puntong ito. Ang ating bida ay nakita na ang maliwanag na araw, na nangangahulugan na nagawa niya nang makasurvive sa paulit-ulit na araw kahapon. Ang grupo ay patuloy na naglakbay pabalik sa kanilang base. Ilang sandali pa, sila ay nakabalik na sa kanilang base na may sobrang pagod sa katawan. Pati ang ating bida ay iniisip na gusto niya ng magpahinga, matapos ang halos walang katapusan na paulit-ulit na araw kahapon. Ang grupo ay ligtas nang nakauwi sa kanilang base. Mula sa base ng kalaban, ang watawat ay tuluyan ng nasunog. Ang nakatalukbong na lalaki naman ay sinabing kailangan ulit nilang ulitin ang preparasyon dahil sa nangyari. Sinabi din ng nakatalukbong na hindi siya makapaniwala na nagawa ng mga mahihinang sundalo ng kalaban na maisahan sila. Ang lalaking ito ay si Grey Dog, isang company commander ng base na ito. Iniisip niya din na mahuhusay ang lahat ng pinadala niya sa tall grass field na mga tauhan. Kaya naman nagtataka siya kung paano nagawa ng ilang mga kalaban na makarating hanggang dito, makagawa ng malaking sunog sa kanilang kampo. Ito ang tatak ng Grey Dog, isang independent company na may independent operational control. Ang pangalan ng kanilang grupo ay nagmula sa kahulugan ng isang lobo. Kilala din daw ang kanilang grupo sa katawagan na Persistent Lovers. Tinanong ni Grey kung malakas nga daw ba ang nakaharap ng Platon Commander. Ang lalaking ito ay si Mitch Harrier,
Sinabi niya din kung hindi dahil sa pag-aalala niya sa apoy na kumakalat sa kanilang base madali niya lang daw matatalo ang kanyang nakaharap. Si Gray naman ay sinabi na sa bagay parte din daw ang swerte sa pakikipaglaban. Si Mitch Harrier naman ay sinabi din na hindi na ulit mabubuhay ang ating bida matapos nilang magkita muli sa battlefield. Ang eksena ay nalipat kay Encred. Habang binibendahan ang kanyang sarili, sinabi niya naman na hindi siya mapakali dahil sa kanyang nakalaban na sundalo. Gusto din daw ng ating bida na makalaban ulit ang sundalong ito. Iniisip din ng ating bida na malakas ang kanyang pakiramdam na magkikita ulit sila at muling maglalaban. Habang sinasabi ni Harrier na tatapusin niya na sa susunod si Encred, ang ating bida naman ay iniisip na balang araw tatalunin niya sa laban si Mitch Harrier. Ang eksena ay nalipat kay Rem, siya daw ay naboboring at walang magawa. Iniisip niya din na dapat ngayong araw na makakabalik ang kanilang squad leader. Kaya naman nagtataka siya kung bakit wala pa ito. Siya ay natigilan sa kanyang ginagawa. Napatayo din siya at iniisip kung namatay na nga daw ba ito sa misyon. Si Rem ay iniisip na medyo gumagaling na daw nitong mga nakaraan sa pakikipaglaban si Encred, ngunit hindi naman na daw bago kung sakaling mamatay ang kanilang squad leader. Iniisip din ni Rem na wala na siyang magagawa kung namatay nga daw talaga si Encred sa misyon. Si Ragnar ay nagising na. Matapos maimulat ang kanyang mata, si Rem naman agad ang kanyang unang nakita. Tinanong ni Ragnar kung anong tinitignan ni Rem sa kanya. Ngunit si Rem naman ay nag-middle finger, kaya naman gumanti din si Ragnar gamit ang kanyang paa. Ang dalawa ay nagkakainitan na naman at gusto na namang mag-away. Ang eksena ay nalipat sa lugar ng commander. Nalaman na din ng company commander ang mga nagawa ni Encred sa misyon. Ang ating bida naman ay sinabing sinwerte lang siya sa misyon dahil ang tanging ginawa niya lang naman daw ay ang piliin ang mga pinakamagandang desisyon sa kanilang kalagayan. Ilang sandali pa ng pagtitinginan, ang company commander ay sinabing pwede nang umalis si Encred at magpahinga. Ang ferry commander ay iniisip na wala siyang gaanong inaasahan kay Encred noon. Ngunit nakagawa daw ito ng hindi inaasahan sa misyon. Habang paalis na ang ating bida, nagtataka ang ferry commander kung sino nga daw ba talaga si Encred. Ang ating bida ay nakalabas na habang iniisip na hindi mabasa ang iniisip ng company commander. Si Henry ay tinawag si Encred, humingi din siya ng tawad sa nagawa nito sa ating bida noong nakaraan. Nagpasalamat din siya dahil kung hindi daw, dahil kay Encred siguradong namatay na daw siya. Napatanong din si Andrew kung magiging magkasama pa nga daw ba ulit sila sa misyon ni Encred. Ang ating bida naman ay paalis na at sinabi na baka balang araw magkasama ulit sila sa misyon. Habang pinagmamasdan nilang umalis si Encred, si Andrew naman ay biglang yumuko bilang paggalang kay Encred. Habang naglalakad paalis ang ating bida, iniisip niya naman na kung mas naging malakas lang daw sana siya, mas marami daw sana siyang nailigtas na kasamahan. Ang ating bida ay sinasabing gagamitin niya ang kanyang kakayahan na mabuhay nagpaulit-ulit para maging knight balang araw. Magsasanay din daw siya palagi upang hindi na maging paulit-ulit ang kanyang araw. Sinabi ng ating bida na kailangan niya pang mas lumakas. Ang mga sundalo sa kampo ay nagkakagulo dahil nag-aaway na naman daw ang dalawang baliw, na ipinagtaka naman ni Encred. Ang dalawang naglalaban ay walang iba kundi si Ragnar at si Rem na naman. Ang dalawa ay nagpapatuloy sa kanilang laban, habang ang ating bida naman ay iniisip na hindi niya pa nakikita ang ekspresyon ng dalawang ito noong nakikipag-sparring siya sa kanila. Si Mildred ay kinakabahan sa kanyang napapanood na laban dahil parang hindi na daw tao ang dalawa habang sila ay nakikipaglaban sa isa't isa. Habang pinapanood ang laban si Encred naman ay sinabing kailangan niyang mapakita ang ekspresyon nilang ganito sa kanilang sparring. Ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang laban hanggang sa napansin na lang ni Ragnar si Encred na nanunood sa isang gilid. Si Rem naman ay sinabi din na bakit hindi daw nagsasabi ang kanilang squad leader na dumating na daw pala ito. Ang dalawa ay natigil na lang bigla sa kanilang laban dahil sa pagdating ni Encred. Habang nag-aalala si Ragnar, pinaalis naman na ni Rem ang mga nanunood sa paligid. Si Encred ay tinanong kung anong ginawa ni Rem para masangga ang atake ni Ragnar kanina. Pati si Ragnar ay tinanong niya din kung paano nga daw ba ginawa ni Ragnar ang ginawa niyang atake kanina. Si Ragnar ay tila wala nang pakialam at bigla na lang iniwan si Encred. Ang ating bida ay napansin na parang may gusto daw ito sabihin. Matapos malaman nila Encred kung nasaan ang kampo ng kanilang kalaban, ang buong kampo nila ay naghanda para lumipat malapit sa tall grass field. Ang ating bida ay iniinda pa din ang pinsalang natamo niya laban kay Mitch. Malubhang nakasagabal din daw ang kanyang pinsala sa kanyang pagsasanay. Habang kumakain si Chris napansin niya naman na paalis si Encred.
Tinanong niya ito kung saan siya pupunta, kaya naman sinabi niyang maglalakad lang siya sandali. Si Rem naman ay sinabi din na siguradong magsasanay na naman daw ito, kahit hindi pa gumagaling ang pinsala nito. Ang umaga ay mabilis nang dumating, si Ragnar ay nakahiga pa din. Matapos niyang makabangon, agad niya namang napansin na wala na naman daw si Encrid. Naghahanda ng tumayo si Ragnar, habang hawak ang kanyang sandata iniisip niya naman na magaling na siyang humawak ng espada. Ayon sa kanyang hindi naman daw mahirap maging malakas, sa totoo lang din daw ay nagkaroon pa siya ng pagkakataon para maging isang knight noon. Matapos makalabas ng tent siya naman ay inaantok pa din, habang iniisip na magiging nakakaboring na naman daw ang araw na ito. Habang patuloy na naglalakad, iniisip niya din na wala naman daw siyang mapapala sa pagiging knight, kaya naman wala daw siyang plano maging isang knight. Si Ragnar ay patuloy na naglakad, hanggang sa makarating siya kung saan nagsasanay si Encrid. Ang ating bida ay biglang sumakit ang tagiliran, at ito ay napansin naman ni Ragnar. Iniisip ni Ragnar na mali ang ginagawa ni Encrid. Napansin niya din na nagkukulang ito sa kanyang fundamentals. Iniisip din ni Ragnar na kapag nagpatuloy si Encrid sa ginagawa nito, imposibleng lumakas daw ito. Nagtataka din si Ragnar kung bakit nga daw ba pinapagod ni Encrid ang kanyang sarili sa mga pagsasanay na ginagawa nito. Tinanong ni Ragnar kung bakit nga daw ba nag-iensayo si Encrid. Sinabi naman ng ating bida na gusto niyang mas maging malakas pa. Tinanong din ni Ragnar kung bakit nagpapalakas si Encrid. Sumagot naman ito na dahil gusto niyang maging isang knight. Sinabi ni Ragnar na isang magaling na manlalaban lang daw ang isang knight, kaya naman ano naman daw ang halaga nito para kay Encrid. Ang ating bida naman ay sinabi ang knight na gusto niya maging, at ito daw ay ang marunong ipaglaban ang tama, gamit ang sarili niyang kakayahan at kasabay ng kanyang karangalan. Pinaglalaban din daw ng isang knight ang mga taong mahihirap at ang mga mahal nito sa buhay. Si Ragnar naman ay iniisip na karangalan at katanyagan lamang ang tinutukoy ni Encrid. Si Ragnar ay muling napapaisip ng kung anong bagay. Bigla niya na lang din naisip na hindi niya malalaman ang pakiramdam ng isang knight hanggat hindi siya nagiging isang knight. Tinawag ni Ragnar ang kanyang squad leader at tinanong ito kung gusto niya nga daw ba matuto kung paano nito hahawakan ng tama ang kanyang espada. Mula sa sumunod na chapter, ang ating bida ay pumayag na turuan siya ni Ragnar. Napaisip bigla si Ragnar at nagsisisi sa kanyang sinabi dahil tinatamad daw siyang magturo. Matapos makita ni Ragnar ang seryosong mukha ni Encrid, iniisip niya namang magiging interesante ang turuan si Encrid. Si Ragnar ay napansin na tinuruan na daw siya noon ni Rem at ang stab technique nito. Sinabi ni Ragnar na dapat kalimutan na ito ni Encrid. Tinanong naman ng ating bida na kung pati daw ba ang Valen mercenary sword technique niya na sinang-ayunan naman ni Ragnar. Kahit na matuto daw si Encrid ng bagong technique hindi niya lang din daw ito magagamit ng maayos sa aktwal na laban dahil babalik at babalik daw ito sa mga dati niyang nakasanayan. Tinanong ni Ragnar si Encrid na kung nakahanda nga daw ba siyang kalimutan ang kanyang mga natutunan noon. Ang ating bida naman ay sinabing kakalimutan niya ang lahat ng mga teknik na natutunan niya at handang magsanay ng bagong teknik. Si Ragnar ay hindi naman makapaniwala sa kanyang narinig. Ang ating bida naman ay sinabing nakahanda na siya, kaya naman tinanong niya si Ragnar kung ano na ang susunod nilang gagawin. Si Ragnar naman ay iniisip na hindi daw talaga normal ang pag-iisip ni Encrid. Sinabi ni Ragnar na may magandang pangangatawan si Encrid, kaya naman mas bagay daw sa kanya na gumamit ng longsword. Sinabi din ni Ragnar na magpalit muna sila ng sandata ni Encrid. Ang ating bida ay hawak na ang sandata ni Ragnar. Nagtaka si Ragnar kung bakit napakahigpit ng hawak niya sa sandata. Tinanong niya din kung sino nga daw ba ang unggoy na nagturo sa kanya nito. Sinabi naman ng ating bida na si Rem ang nagturo nito, kaya naman nainis si Ragnar at sinabing unggoy nga daw talaga ang nagturo kay Encrid. Ang ating bida ay sinabihang maghanda ito, at si Ragnar ay bigla na lang inatake si Encrid. Siya ay nagawang masangga ang pag-atake. Mula sa vibration ng pag-atake ni Ragnar, si Encrid naman ay nakaramdam ng hindi maganda. Nagtaka si Encrid kung anong ginawa ni Ragnar, dahil nasaktan daw ang mga kamay nito. Si Ragnar ay sinabing mababali ang kamay ni Encrid kung hihigpitan niya ang hawak niya sa kanyang sandata, dahil magiging parang isang matigas na sanga daw ito. Ang ating bida naman ay iniisip na pareho si Ragnar at Rem na hindi magaling magturo pagdating sa mga salitang sinasabi nila. Ang ating bida naman ay iniisip na mukhang gustong sabihin ni Ragnar ay huwag niyang masyadong higpitan ang kanyang hawak sa sandata. Ang ating bida ay mas naging relax na ang paghawak sa kanyang sandata. Ilang sandali pa, si Encrid ay tinuturuan na din ni Ragnar kung paano babalasehin ang kanyang katawan kapag hawak ang kanyang espada.
Tinuruan niya din ito sa kanyang mga footwork. Si Ragnar ay napansin na mahigpit na naman ang hawak nito sa kanyang espada, kaya naman sinabi ni Ragnar na kung gusto daw ba nitong mabali ang kanyang kamay habang nasa gitna ng laban. Matapos matumba ni Encred, iniisip naman ni Ragnar na hindi niya akalain na mahihirapan siyang turuan ito, dahil kahit basics, ay hindi daw marunong ang ating bida. Iniisip niya din na hindi basta na ituturo ang basics sa isang baguhan. Si Encred ay muli na namang tumatayo at sinabing magpatuloy na sila sa pag-ensayo. Si Ragnar ay naghanda na din at sinabing tuturuan niya ito ng paunti-unti. Habang nagsasanay ang dalawa, si Rem naman ay dumating at sinabing maghapon na siyang iniisip kung saan nagpunta ang dalawa. Si Rem ay tinanong si Encred kung kinakawawa nga daw ba siya ni Ragnar. Si Ragnar naman ay sinabi din na ilayo nito ang kanyang kamay dahil baka putulin niya pa ito. Si Encred naman ay nagtaka kung anong meron, dahil naka-fully gear daw si Rem ngayon. Sinabi naman ni Rem na pinapatawag sila sa labanan. Ang mga kasamahan ng ating bida ay nagsimula ng maghanda, dahil ang mga kalaban nila ay nasilayan mula sa hindi kalayuan. Ang mga sundalo ng kampo ay nagsimula ng magtipon-tipon. Ang grupo naman ng ating bida ay handa na din sumabak sa kanilang pupuntahan. Si Ragnar ay iniisip na hindi magandang pagkakataon ang pagturo niya kay Encred dahil sa biglaan na pagpapatawag sa kanila sa battlefield. Iniisip niyang baguhan pa sa itinuro niyang technique si Encred, kaya naman kailangan niya itong bantayan sa gitna ng battlefield. Ang ating bida ay iniisip na nabitin siya sa kanilang pagsasanay kanina ni Ragnar. Ang kasamahan ng ating bida ay napansin ang kakaibang formation ng mga kalaban. Ang lalaking nakatalukbong naman ay sinabing ito na ang katapusan ng kanilang mga kalaban. Ang lugar ay biglang nagkakaroon ng makapal na hamog. Ang Fairy Commander naman ay napaisip na kung isa nga daw bang spell ang hamog na ito. Ang hamog ay nagsimulang umabot sa kinaroroonan ng mga sundalong kasamahan ng ating bida. Pati si Encred ay nagtataka kung bakit nga daw ba biglang nagkaroon ng makapal na hamog sa lugar. Hindi din makita ni Encred ang taong nasa kanyang tabi dahil sa kapal ng hamog. Ang buong hukbo ay nagtataka kung ano nga daw ba ang nangyayari. Ang mga sundalo ay nagtataka din sa ingay na kanilang narinig. Sila ay patuloy na natataranta dahil sa kanilang naririnig. Ang ating bida naman ay pamilyar sa tunog at sinabing may parating na mga pana sa kanila. Ang mga pana ay mabilis nang nagtungo sa grupo nila Encred. Dahil hindi handa ang mga sundalo agad naman silang nalagasan ng maraming bilang. Ang Fairy Commander naman ay iniisip na hindi niya akalain na gagamitan sila ng ganitong tactics ng kanilang kalaban. Ang Fairy Commander ay sinabihan ang kanyang mga tauhan na maging alerto at itaas ang kanilang mga panangga. Ang lalaking gumawa ng spell naman ay tumatawa dahil sa kanyang nagawa. Habang nakangiti iniisip niya naman na naghirap siya sa paghahanda para mabuo niya ang spell na ito. Ang lalaki ay sinabi din na hanggang hindi nasisira ang watawat na ginamit niya upang maging source ng kanyang spell, hindi din mawawala ang hamog sa paligid. Ang lalaki ay napansin na mukhang masaya ang lalaking nakatalukbong, kaya naman ito ay sinabi din na dapat lang maging masaya siya, dahil muntikan na daw nasira ang plano nila dahil sa mga kalaban na sumunog sa kanilang kampo noong nakaraan. Si Mitch Harrier naman ay biglang nainis matapos maalala si Encred. Gamit ang longsword ng ating bida sinusubukan niya namang masangga ang mga pana na parating sa kanya.